Kabanata 501, hindi lang binalak ni Elodie Jean na pigilan si Mandy Zimmer at agawin ang posisyon nito. Gusto rin niyang gawing halimbawa si Mandy upang tiyakin ang kanyang pamumuno sa ika-9 na sangay at pigilan ang sinuman na kalabanin siya. Agad na pinalo ni Harvey York ang mukha ni Elodie gamit ang likod ng kanyang palad matapos lumapit. Napasigaw si Elodie sa sakit at natambas sa sahig. Hindi na siya makabangon ng matagal. Pinalo mo ako. Anong karapatan mo, ikaw na walang hiya? Security, paalisan niyo ang lalaking ito. Lumapit ang ilang gwardya na mukhang matindi ang galit at handang dalhin si Harvey palabas. Hindi mo dapat ginagawa ito, Harvey. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito, sigaw ni Mandy. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Kung sinubukan mong pagsamantalahan ang babae ko sa harapan ko, sabi ni Harvey habang nakatingin kay Elodie. Magbabayad ka ng malaki para dyan. At kayo namang lahat, mag-isip kayong mabuti. Sino ba talaga ang tunay na CEO nyo ngayon? May mga kamay at paa naman kayo. Kung gusto nyo talagang malaman kung totoo ang kontrata o hindi, tingnan nyo na lang online. Natigilan ang mga direktor at shareholder bago inilabas ang kanilang mga telepono. Tumigil din ang mga gwardya sa paglapit kay Harvey. Ano, totoo ang pahayag? Oo, totoo rin ang kontrata. Si Mandy lang ang inaprubahan ng Foster family, si CEO Zimmer. Sa madaling salita, alam ng lahat na lehitimo ang kontrata matapos tingnan ito. Isa sa mga direktor ang kusang nag-project ng screen ng kanyang telepono sa TV. Nagulat ang lahat nang makita ang nilalaman nito. Nawala ang galit sa mukha ni Elodie. Nakita niyang parang wala siyang nararamdaman habang nakatingin sa screen. Ayaw niyang paniwalaan ang nakikita niya. Salamat sa Diyos. Ligtas ang kumpanya. Oo, yayaman tayo ng husto. Mabubuhay na tayo sa mga dividend natin sa susunod na dekada. Wala na tayong problemahin. Si Mandy lang ang dapat mamuno sa ika-9 na sangay. Natuwa ang lahat. At nakalimutan ang mga nagawa nila kanina. Bang! Binuksan muli ang pinto at pumasok ang 12 investigador na nakauniporme. Sino dito si Elodie Jean? Tanong ng investigador na may hawak na warrant. Napatingin ang lahat. Hinahanap ng investigador si Elodie at napangiti nang makita ang beads of ice sa leeg nito. Siya ang magnanakaw. Dalhin siya. Nanatili si Elodie sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung anong mangyayari kung dadalhin mo ako? Pinusasa ng investigador si Elodie at agad na kinuha ang beads of ice. Ninakaw ito. Kagabi, isang anonymous na tao ang nagulat na ninakaw ang kanyang beads of ice kasama ang kanyang Audi A8. Dahil kumpleto ang ebidensya, dadalhin ka namin. Pagkatapos, isa pang investigador ang naglabas ng susi ng Audi A8. Natulala si Elodie bago siya galit na tumingin kay Mandy. Linoko mo ako, Kak. Sinampal ng investigador si Elodie Jean sa mukha. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nagnakaw ng mga mahalagang artifact na ito. Tapos ngayon sinisisi mo pa ang iba na niloko ka. Walang manloloko kung hindi ka nagnakaw sa simula pa lang. Dinududa mo ba ang mga pulis? O iniisip mo bang mga tanga kami? Sa harap ng nagulat na mga tao, dinala si Elodie palabas. Pagkalipas ng kalahating oras, sa opisina ng CEO. Naghanda si Mandy Zimmer ng tsaa para kay Harvey York bago ito nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Bakit mo ako tinulungan? Hindi ba sinabi mong pwede na akong magsimula ulit pagkatapos kong iwan ang ika-9 na sangay? Palalalim mo lang ang relasyon ko sa pamilya Jean sa puntong ito. Hinay pa ni Harvey ang tasa ng tsaa. Gusto ko nga na umalis ka, pero hindi kong masisira ang reputasyon mo. Gusto kong pagsisihan ng pamilya Jean ang pagkawala mo. Bukod dito, hindi pa tayo muling kasal. Pero mas madali kang makakabawi sa akin kung marami kang pera, tama? Biro ni Harvey. Marami nang tiniis si Mandy dahil sa sitwasyon ni Blaine John. Ayaw ni Harvey na makitang pinalaya si Mandy sa ika-9 na sangay ng mukhang miserable. May isa pa siyang iniisip. Gusto niyang maging pinuno si Mandy ng pamilya Jean.
Sa ganitong paraan, hindi na mahalaga kung iiwan niya ang pamilya kung dumating ang panahon. Natigilan si Mandy habang nakatingin kay Harvey. Magpakasal na lang tayo. Ngumiti ng banayad si Harvey at hinaplos ang kamay ni Mandy. Ayokong isipin mo na ginawa ko ito para bayaran ang utang na loob. Bukod dito, may mas mahalaga kang dapat gawin. Ngayon, kailangan mong palawakin ang bagong linya ng produkto mo at ayusin ang mga nakatataas at mga manggagawa sa lalong madaling panahon. Kailangan mo ng mga pinagkakatiwalaan mong tao sa mga mahalagang posisyon. Pag-aralan mo ang teknolohiya at gumawa ng maayos na plano sa mga tao mo. Kung plano ng pamilya Jean na ipasa ang ika-9 na sangay sa ibang lugar, makakapagsimula ka ulit gamit ang mga ito. Dapat matuto ang mga tao sa nakaraan upang lumago ng lubos. Baka isang araw, hindi na sila mag-isip na iwan ka. Sigurado ka ba dyan? Natigilan si Mandy. Umaasa ako, pero parang hindi ko naman kayang gawin. Tagalabas lang ang pamilya Zimmer sa pamilya Jean. Hindi sila matutuwa na ako ang mamumuno. Bukod dito, narinig ko na ang tunay na direktang inapo ay may napaka-ancient na lahi. Hindi sila nagpapakita sa publiko, pero sapat na ang mga salita nila para kontrolin ang buong pamilya. Sila ang tunay na mga leader. Tinitigan ni Harvey York si Mandy Zimmer. Gaano ka sinauna ang sinasabing sinaunang angkan? Napatigil si Mandy bago umiling. Hindi ko rin alam. Narinig ko lang ito sa iba pang mga pinuno ng sangay sa isang pagpupulong ng pamilya. Kami, na mga pinuno ng sangay, ay may kontrol sa napakaraming yaman at tauhan. Pero sa unang sangay, para lang kaming mga alipin. Mga kasangkapan lang kami para sa kanila upang kumita ng mas maraming pera. Napasimangot si Harvey. Mas lalo na kung ganon, kailangan mong maging isang prominenteng tao sa pamilya. Balang araw, makokontrol mo rin ang unang sangay. Umaasa si Harvey na maging pinuno si Mandy ng pamilya upang makapasok ito sa mataas na antas ng lipunan. Pero base sa mga sinabi nito, tila may iba pang lihim ang pamilya Jean. Kung ganoon, magiging mahirap para kay Mandy ang umangat. Ang pagiging isa sa mga mataas na posisyon ng pamilya ang tanging paraan para makakuha siya ng kapangyarihan. Siyempre, susuportahan din siya ni Harvey kung nais nitong iwanan ang pamilya. Pero sa ngayon, ideya pa lang ito. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Napabuntong hininga si Mandy. Tama na ang usapan na ito. Narinig ko na sina Elodie Jean at Tia Whitby ay nakakulong sa loob ng 48 oras. Hindi nila hahayaan na matapos ito ng ganun-ganun lang. Kahit na sila'y kamag-anak lang, parang may malakas silang koneksyon sa likod nila. Malakas na koneksyon, galing sa ibang sangay ng pamilya Jean. Nagbuntong hininga si Mandy. Hindi ito pinuno ng sangay, pero may kaparehong kalibre. Isa siyang nakatatanda sa elder group ng pamilya Jean. May napakaraming koneksyon at malakas ang impluensya. Mahirap siyang kalabanan. Ilang beses ko lang siyang nakita noon sa Mordo. Para siyang matanda na nagbabasa lang ng kasulatan sa kanyang libreng oras. Pero siya'y isang lobo na nagkukubli bilang tupa. Ngumiti si Harvey. Talagang magulo ang taong ito. Napakunot ang noo ni Mandy. Huwag mong gawing biro ito. Pinatingnan ko sina Elodie at Tia Whitby dati, pero pinaimbestigahan ko silang muli pagkatapos nilang subukang agawin ang posisyon ko. Natuklasan kong may magandang relasyon si Elder sa Tia Whitby. Tila may kakaibang nangyayari rin kay Elodie. Kaya doon nanggaling ang lakas ng loob ni Elodie. Hinihinala kong si Elder ay maaaring tumulong kay Elodie matapos ang pagkatalo niya. Kailangan nating maghanda agad. Napabuntong hininga si Mandy. Maghanda, sampalan mo lang siya, sagot ni Harvey ng casual. Naging seryoso ang mukha ni Mandy. Huwag kang magpadalos-dalos. Isa siyang nakatatanda ng pamilya Jean. Hindi lang basta lakas ang kailangan dito. May kalamangan tayo sa pagkakataong ito. Hindi na makukuha ni Elodie ang posisyon ko, kaya walang saysay na makipag-away sa elder. Kaya kailangan nating magkaayos. Umiling si Harvey nang walang magawa sa determinadong ekspresyon ni Mandy. Sige, sundan natin ang gusto mo. Pero paano natin gagawin ito? Diplomasya muna bago dahas.
Kinuha ni Mandy ang susi ng kanyang kotse bago sinenyasan si Harvey na sumama. Mahilig si Elder Ruben Jean sa mga anti-gang bagay. Kaya subukan nating alamin ang kanyang kiliti sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes sa mga iyon. Mga anti-gang bagay. Naging interesado si Harvey. Sige, puntahan natin ang matandang ito minsan. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Mandy sa sandaling iyon. Napahinto siya nang makita ang numero. Ano, padating na si Elder Ruben? Tanong ni Mandy nagulat. Ang kanyang sekretarya ay pinapaalam sa lahat ng ikasyam na sangay na salubungin siya. Kasama sina Tia Whitby at Elodie Jean sa ikasyam na sangay. Masyado itong biglaan. Kahit si Mandy Zimmer ay hindi agad nakapag-isip ng maayos. Hindi ito maaaring nagkataon lang, sabi ni Harvey York ng kalmado. Padating si Ruben kasabay ng pagkakulong ni Elodie. Pati na rin ang utos na salubungin siya ng buong ikasyam na sangay. Parang pinipilit tayo na ilabas si Elodie. Impresibo. Ang galing ng galaw niya. Napabuntong hininga si Harvey. Kung ganoon, ako na ang magpapalabas kay Elodie, sabi niya. Ayaw nang gawing mas mahirap pa ang sitwasyon para kay Mandy. Napangiti si Mandy ng mapait. Hindi na kailangan. Inilabas na sila ni Mama, sina Elodie at Tia Whitby, bago pa niya ako tawagan. Nakiusap siya sa mga pulis, pinatutunayan na maling pagkaintindi lang ang pagnanakaw. Papunta na sila sa paliparan ngayon, habang narito tayo. Hindi inaasahan ni Harvey na may natitira pang malasakit si Lillian Yates kay Tia Whitby. Ngunit dahil malapit sila sa isa't isa, natural lang na madama niya ang pagdurusa nito. Sa kabila ng sitwasyon, nagpasya si Harvey na hayaan na lang ito. Sasama na lang ako, sabi ni Harvey matapos mag-isip sandali. Umiling si Mandy. Masama ang galit ni Elodie sa'yo. Siguradong mahihirapan ka kapag sumama ka. At ngayon nandito na ang pinakamalaking kakampi ni Elodie, si Ruben Jean. Ako ang may kagagawan nito. Hindi ko pwedeng hayaan na ikaw ang yumako ng lahat para sa akin. Ngumiti si Harvey. Dapat sumama rin ako. Mag-aalala ako kung hindi ko siya makikilala ng personal. Napabuntong hininga si Mandy. Alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan si Harvey. Sinama niya si Harvey sa kanyang pulang Porsche papunta sa Golden Sands International Airport. Pagkalipas ng isang oras, nakaparada na ang sasakyan sa harap ng VIP passageway. Paglabas ng dalawa, nakita nila ang 12-dosenang tao sa paligid. Bukod kina Elodie Jean, Tia Whitby, at pamilya ni Mandy, naroon din ang mga nakatataas at mga shareholder ng ikasyam na sangay. Ang mga tao na nirerespeto si Mandy, isang oras na ang nakalilipas. Ngayon, hindi man lang siya tinitingnan, para bang malas ang dulot ng pagtitig sa kanya. Si Elodie, sa kabilang banda, ay nakatayo ng maayos sa tabi ng isang matandang nakasuot ng balabal. Pero nang makita niya si Harvey, puno ng galit ang kanyang mga mata bago muling nagkunwaring maayos na tao. Ang matanda, bagamat hindi masyadong matangkad, ay puno ng sigla. May hawak siyang kwintas ng mga panalangin na wisteria na parang isang relihiyosong tao. Sa likod niya ay isang kalbong monghe na malamig ang tingin. Nagsusuot siya ng balabal na may malaaruganting tingin ng isang bihasang mandirigma. Bagamat simple ang kanyang kasuotan, ramdam ng sinuman ang kanyang matinding aura. Ang mga dumadaan ay hindi nang ahas na tingnan siya ng direkta. Ang ilan na naglakas loob kumuha ng litrato ay hinila ng kanilang mga kasama. Sa anumang kaso, ang monghe ay tila isang eksperto na walang katapat. Paano mo nagawa ito, Mandy? Si Elder Ruben ay isang taga-suporta ng ikasyam na sangay. At hindi mo man lang siya ginagalang. Hindi ito katanggap-tanggap. Pagsisimula ni Elodie habang pinapainit ang sitwasyon nang makita ang mukha ni Mandy. Kabanata 505. Natural na kalmado si Elodie Jean sa mga sandaling ito. Alam niyang walang saysay na gawing mas mahirap ang sitwasyon para kay Harvey York. Kahit si Mandy Zimmer ay maaaring humiwalay kay Harvey at hayaan siyang magdusa mag-isa. Si Mandy naman ay magiging isang simpleng manunood. Hindi matanggap iyon ni Elodie. Kaya naman plano niyang hilahin pababa si Mandy muna.
Itinaas ni Ruben Jean ang ulo niya bago tingnan si Mandy nang may mahinang ngiti. Mandy ang pinuno ng ika-9 na sangay, Elodie. Hindi mo siya basta-basta masisigawan ng ganyan. Kahit na isa siyang walang utang na loob na tao na hindi nirerespeto ang mga nakatatanda, may karapatan at kapangyarihan pa rin siyang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, gaano man kahina ang ika-9 na sangay, ang posisyon ng pinuno ay malaki pa rin. Nagkunwari si Ruben na pinagtatanggol si Mandy, ngunit ang malungkot na tono niya ay malinaw na nagpapakita na nais lang niyang sirain ang loob ni Mandy. Kahit si Lillian Yates, na laging nagsasalita kapag galit, ay hindi naglakas loob magsalita kahit isang salita sa mga sandaling iyon. Tumingin naman sa ibang direksyon si Simon Zimmer na parang walang nangyari. Lumapit si Mandy, pinigilan si Harvey na magsalita. Patawad, Elder Ruben. Marami kasing stoplights bago makarating dito. Kasalanan ko kung bakit hindi kita agad nasalubong pagkalapag mo. Ganito na lang, dadalhin kita sa pinakamagandang restaurant bilang pag-welcome. Malupit na tumawa si Elodie. Nakakatawa ka, Mandy. Alam mong matipid si Elder Ruben, tapos ito ang ino-offer mo sa kanya. Sinusubukan mo ba siyang saktan? O hindi mo talaga alam ang lifestyle niya? Wala kang pakialam, hindi ba? Hindi mo iginagalang si Elder Ruben, lalo na ang ika-9 na sangay. Itinuro ni Elodie si Mandy habang malakas siyang pinagsasabihan. Tama ka, alam ng lahat na si Elder Ruben ay kumakain lang ng lokal na pagkaing vegetarian. Mas mabuti kung aayusin natin ang pagkain niya sa isang shrine o kung saan man. Ang pinuno ay hindi lang ignorante, kundi makakalimutin pa. Hindi ba niya alam na halos wala siyang kapangyarihan kahit may posisyon siya? Ano ang karapatan niyang magyabang sa harap ni Elder Ruben? Maraming mataas ang posisyon ang lantaran ng bumabatikos kay Mandy. Pagkatapos ng lahat, alam nila kung anong panig ang dapat nilang kampihan sa ganitong pagkakataon. Tama na, Elodie. Bago pa makapagsalita si Mandy, hindi napigilan ng bata at masiglang si Cynthia Zimmer na magpakita. Isang oras pa lang ipinaalam sa kapatid ko ang pagdating ni Elder Ruben. Ginagawa niya ang lahat para makarating dito agad sa maikling oras na ibinigay sa kanya. Bukod dito, ang galing ng timing ni Elder Ruben. Sa sandaling makulong ka, bigla siyang dumating. Sinasabi mo bang coincidence lang ito? Baka naman nandito na siya noon pa, at hinihintay lang ang pagkakataong suportahan ka. Natural na hindi nagpatinag si Cynthia kay Elodie. Biglang dumilim ang mukha ni Elodie. Mabilis na hinila ni Lillian Yates si Cynthia pabalik. Tumigil ka sa pagsasabi ng kung ano-ano. Kasalanan natin ito sa simula pa lang. Karangalan natin na pumunta si Elder Ruben sa Golden Sands. Pagkatapos, naalala ni Lillian ang isang bagay. Halika, Mandy, kunin mo ang regalo mo. Sepresahin natin si Elder Ruben. Nagbago ang ekspresyon ni Mandy. Wala siyang oras para maghanda ng regalo. Bilasan mo, ipakita natin kay Elder Ruben ang sinseridad natin. Ipakita natin kung gaano natin siya nirespeto at hinahangaan. Mabilis ding pumunta si Lillian Yates at ang iba pa, umaasa na may magandang bagay si Mandy Zimmer para maayos ang loob ni Ruben Jean. Pakiramdam ni Mandy ay sasabog ang ulo niya habang yumuko siya. Pasensya na, Elder Ruben. Masyado kaming nagmamadali kaya wala kaming naihandang maganda para sa inyo. Maghahanda kami pagkatapos nito, pangako. Bastos kang babae. Nanginginig si Lillian sa galit. Halos himatayan na siya. Binabastos mo si Elder Ruben dito. Wala ba siyang halaga sa'yo? Wala ba siyang kahalagahan? Nakakita si Elodie Jean ng pagkakataon. Natural, hindi niya palalampasan ang tsansang laetin si Mandy. Alam ko ang kalagayan ng ika-9 na sangay. Alam ko rin na kuripot kang babae. Pero hindi ba kakakuha mo lang ng kontratang nagkakahalaga ng $150 milyong? Hay nako, kumikita ka naman ng sobra-sobra, pero hindi mo man lang mabigyan si Elder Ruben. Nasaan ang manners mo? Biglang dumilim ang mukha ni Mandy. Wala siyang masabi. Ang pagsubok na magpaliwanag ay lalo lang magpapasama ng opinyon ni Ruben tungkol sa kanya. Tapos na ako sayo, malupit na tumawa si Elodie.
Dahil tinitingnan ko si Elder Ruben na parang tunay na ama ko, naghanda ako ng regalo para sa kanya. Binuksan ni Elodie ang trunk ng sasakyan niya bago kinuha ang isang Tibetan amulet. Alam kong relihiyosong tao kayo, Elder Ruben. Kaya bumili ako ng isang Cadizian amulet para sa inyo. Hindi lang nito mapapawi ang sakit niyo, pero pinapangako rin nito ang magandang kapalaran at mahabang buhay. Ang epekto nito ay halos kasing husay ng beads of ice. Pagkatapos, buong respeto niyang iniabot ang gintong amulet kay Ruben. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Ruben nang matanggap niya ang amulet. Maganda ito, napakaganda nito. Narinig kong kailangan ng malaking pera at swerte para makakuha ng ganito. Napakabait mo, Elodie, napakabait mo. Narito ang isang string ng abundance beads para sa inyo, Elder Ruben. Elder Ruben, pakitanggap ang Celadon vase na ito. Ito ay isang ancient pagoda para sa inyo, Elder Ruben. Nagbigay din ng regalo ang grupo ng mga mataas ang posisyon bago nila buong respeto itong iniabot. Bahagyang tumango si Ruben bago tinanggap ang mga regalo ng may kumpas ng kamay. Pagkatapos, tumingin siya kay Mandy. Kahit na mahinahon ang ekspresyon niya, ang titig niya ay sapat na para manginig ang isang tao. Nagkatinginan sina Mandy at Simon Zimmer bago nila naramdamang nananakit ang mga ulo nila. Si Ruben ay isang lobo sa balat ng tupa. Ang ganitong uri ng tao ay kasing sama rin ng kanyang mabait na harap. Malupit na tumawa si Elodie. Dapat mo nang ipagdasal na hindi ito makarating sa Mordo, Mandy. Kapag nalaman ito ng mga kamag-anak mo, masisira ang reputasyon ng buong ika-9 na sangay. Hindi makapagsalita sina Simon at Lillian. Natural, alam nila kung gaano kakapangyarihan at impluwensya ang taglay ni Ruben. Gusto nyo kaming maghanda ng regalo kahit isang oras lang bago kami nasabihan. Ano bang gusto nyo? Papuri, binabaluktot nyo ang katotohanan at ibinabaling ang lahat ng sisi. Siguro nagtutulungan talaga kayo, ano? Swak na swak ang team ninyo. Ikaw talagang bastos. Paano mo nagawang siraan ang pangalan ni Elder Ruben? Gusto mo bang mamatay? Sumisigaw si Elodie Jean nang may matinding galit. Si Ruben Jean, na kanina pa nanunood, ay nagpakita ng madilim na ekspresyon. Sampalan siya, kak. Dahil may suporta ni Ruben, naging kumpiyansa si Elodie. Lumapit siya at sinampal ng likod ng kanyang kamay si Cynthia Zimmer. Napaurong si Cynthia, na halos matamba. Paano mo nagawa iyon, Elodie? Sigaw niya. Tumawa ng malamig si Elodie. Hindi ko ba dapat gawin? Muling inihampas ni Elodie ang kanyang kamay kay Cynthia. Pilit na tinakpan ni Cynthia ang kanyang sarili gamit ang kamay. Ngunit biglang lumapit si Ruben at siya mismo ang sumampal kay Cynthia. Narinig ang isang malutong na tunog. Tinakpan ni Cynthia ang kanyang mukha habang umaatres, puno ng hindi makapaniwala. Elder Ruben, ikaw, sa kanyang isip, ang isang tao tulad ni Ruben ay hindi basta-basta gumagawa ng kahit ano. Ngunit nangyari nga. Tinitigan ni Cynthia si Ruben, tila gusto niyang magsalita, pero mabilis na pumagitna si Mandy Zimmer. Tama na, sabi ni Ruben nang may pagkayamot. Kakarating ko pa lang pero maingay na kayo. Hihingi ako ng paliwanag kung bakit kayo hindi nagpapakita ng respeto sa akin, sa elder group, at sa buong pamilya. Pero kung magpapatuloy kayo, papatayin ko kayo. Nanginginig sa takot sina Simon at Lillian. Hindi nila magawang magsalita. Sa ibang banda, si Mandy, ang pinuno ng ika-9 na sangay, ay tila walang karapatang maglingkod kay Ruben. Nagkatinginan sina Elodie at Tia Whitby, masaya sa nakita nilang kahihiyan ni Mandy at ng kanyang pamilya. Tapos na ito, sabi ni Ruben ng matigas. Kapag kumain na ako mamaya, kayong dalawa, ay luluhod sa harap ng pintuan ko. Kapag natapos na ako sa pagkain, doon lamang kayo pwedeng umalis. Kapag natapos kayong lumuhod, saka ko lang kayo palalayain. Itinuro ni Ruben sina Mandy at Cynthia. Natural, hindi lang niya gustong turuan ng leksyon si Cynthia, gusto rin niyang sirain ang reputasyon ni Mandy at takutin siya sa kanyang posisyon bilang pinuno ng ika-9 na sangay. Nang inag ang mga mata ni Mandy. Hindi namin intensyon ito,
Elder Ruben. Maaari ko itong ipaliwanag. Ipaliwanag. Tinitigan sila ni Ruben. Tumigil siya sa paggalaw ng kanyang mga beads. Pinagdududahan mo ba ako? Tumigil na ako sa pagtatalo dahil bata pa siya at wala pang muwang. Kaya nga gusto kong kayo ang lumuhad para maayos ang problema. Pero hindi kayo nasisiyahan sa desisyon. Bilang nakatatandang kapatid, itinuturo mo pa sa akin kung ano ang dapat gawin. Talaga bang iniisip mong hindi kita kayang alisin kahit ikaw pa ang pinuno ng ika-9 na sangay? Pinagtitinginan ng mga nakatataas si Mandy. Gaya ng sinabi ni Ruben, madali niyang matanggal si Mandy kung gugustuhin niya. Nanginginig ang mga mata ni Lillian Yates. Kung matatanggal si Mandy Zimmer at mawalan ng posisyon, tiyak na magiging malala ang kanilang kalagayan. Kami ang may kasalanan, Elder Ruben. Sigaw ni Lillian ng may pagsuyo. Gagawin namin ang lahat ng sinasabi mo. Hindi kami magrereklamo. Wala rin kaming sama ng loob. Halika, sampalan mo muna ako para mapalubag ang loob mo. Pagod ka na siguro sa biyahe mo. Magpahinga ka muna. Ihahanda ko na ang pagkain mo, dagdag ni Simon Zimmer. Tiyak na magiging masaya ka. Hindi binanggit ni Simon ang tungkol sa pagyuko ng kanyang mga anak. Hindi natuwa si Cynthia, ngunit nanatiling tahimik nang masungit siyang tingnan ni Lillian. Tiningnan ni Ruben Jean si Harvey York nang may bahagyang kadiliman sa mukha. Ikaw ang manugang, tama. Ano ang problema mo? Bakit ka lang nakatayo dyan? Kinukuha mo lahat mula sa pamilya, pero hindi ka man lang lumuhad para batiin si Elder Ruben. Hindi pinalampas ni Elodie Jean ang pagkakataong pagtawanan si Harvey. Lumapit siya kay Ruben at bumulong sa kanyang tainga. Siya ang nanamantala sa akin, Elder Ruben. Napakalakas ng impluensya niya sa Golden Sands. Ako at ang nanay ko, tinanong pa dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa pamilya at dahil darating ka. Kami nakakulong sana ng 10 taon. Siyempre, itinago ni Elodie ang totoo para maglagay ng sisi. Nagdilim ang mukha ni Ruben bago tinitigan si Harvey. Ikaw si Harvey York? Tanong niya ng malamig. Master York ng Fortune Hall. Narinig na kita. Nakakuha ka ng maraming koneksyon gamit ang panloloko at pandaraya. Pero magaling ka rin naman. Kahit paano, ipakita mo na ang kakayahan mo sa harap namin ngayon. Magbabayad ka ng mahal kung magkakaroon ng gulo sa ika-9 na sangay dahil dito. Naiintindihan mo ba? Walang kawala si Harvey kung si Ruben ang mismong ta-target sa kanya. Dahil sa katayuan ni Ruben, kaya niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Harvey sa lungsod. Ano ang klaseng presyo ang dapat kong bayaran? Tanong ni Harvey matapos sulyapan si Ruben. Nagulat sina Simon at iba pa. Walang nakaisip na sasagutin ni Harvey si Ruben sa kabila ng kanyang posisyon. Kahit si Mandy ay sumuko na. Napabuntong hininga sina Simon at Lillian matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Bakit niya kami idadamay kung gusto niyang mamatay? Dapat siya na lang mag-isa. Naguguluhan si Mandy, ngunit hindi nagsalita dahil alam niyang ginagawa ito ni Harvey para kay Cynthia. Si Cynthia naman ay tuwang-tuwa. Alam niyang ipagtatanggol siya ni Harvey mula pa sa simula. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ikaw talagang walang hiya. Paano mo nagawa na kausapin ako ng ganito? Galit na galit si Ruben Jean. Ano bang problema ng pamilya mo, Simon? Bilang pinuno ng ika-9 na sangay, hindi mo man lang kayang turuan ng maayos ang manugang sa bahay. Nakakadismaya ka. Sa puntong ito, dapat na siguro akong magpatawag ng pagpupulong kasama ang elder group. Siguro kailangan natin ng ibang pinuno ng sangay. Ang paglalagay ng mga ignorante at walang galang sa posisyon ng kapangyarihan ay hindi makakabuti sa atin. Nagningning ang mga mata nina Elodie Jean at Tia Whitby. Tama yan. Panahon na para magkaroon ng ibang pinuno ng sangay. Sabay sigaw ng dalawa. May posibilidad na may manamantala sa iba dahil sa kayabangan na iyan. Nang inig ang mga mata ni Lillian Yates bago tinitigan ng masama si Harvey York. Si Elder Ruben ay isang kilalang tao, Harvey. Kung lalabanan mo siya ng ganyan, huwag mo nang idamay si Mandy dito.
Huwag kang mag-alala. Isa lang siyang mayabang at erasyonal na tao na may kaunting kakayahan, sagot ni Harvey. Ang mga taong katulad niya ay walang magagawa laban kay Mandy, lalo na sa akin. Wala siyang kapangyarihan. Tumahimik ang lahat. Halos hindi makapaniwala ang mga tao matapos bumalik sa kanilang ulirat. Walang nakaakala na magiging diretsyo si Harvey. Sino nga ba si Ruben? Isa siyang elder ng elder group ng pamilyang Jean. Siya rin ang dating pinuno ng ika-9 na sangay. Bagamat retirado na siya, hindi naman ibig sabihin na wala na siyang impluwensya. Dahil sa kanyang kaalaman at kapangyarihan, nananatili pa rin siyang mahalaga. Kahit saan siya magpunta, malaki pa rin ang respeto ng iba sa kanya. Pati ang mga inapo ng unang sangay ay hindi siya tinatrato ng mababa. At ngayon, hinamon siya ni Harvey ng walang pag-aalinlangan. Ano ang iniisip niya? Plano ba niyang labanan ang awtoridad ni Ruben? Masayang sinulsala ni Elodie ang sitwasyon matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Isa kang walang kwentang tao, Harvey. Paano mo nagawang pagsalitaan ng ganyan si Elder Ruben? Ano bang karapatan mong sabihin ang mga bagay na iyon? Marami siyang nagawang tagumpay noong kabataan niya. Matatakot ka siguro kung ilalabas namin ang lahat ng iyon. Iniisip mo bang wala siyang kapangyarihan dahil lang retirado na siya? Kaya mo siya minamaliit, tama. Napaka-usisero at mayabang na tao. Sinubukan ni Elodie na durugan ang loob ni Harvey gamit ang kanyang salita. Dahan-daang tumingala ang monghe sa likod ni Ruben at tinitigan ng malamig si Harvey. Hindi niya inaasahan na may ganoong kawalang galang kay Ruben. Lumapit si Mandy, na nagtatangkang pigilan ang sitwasyon. Kalma na, Harvey. Kalma. Tumawa si Harvey. May nakalimutan ka. Hindi pa kami kasal ni Mandy. Ibig sabihin, hindi ako bahagi ng pamilya. Natural na respetuhin ninyo siya. Pero bilang isang tagalabas, bakit ko bibigyan ng pansin ang isang mayabang na tao na hindi kayang makita na magkaiba ang tama at mali? Nirerespeto ng bansa ang matatanda, pero anong karapatan niya para gawin ko iyon? Kung hindi siya mukhang mahina, matagal ko na siyang sinampal pabagsak sa lupa. Kabanata 5010. Nanginginig ang mga mata ni Lillian Yates matapos marinig ang sinabi ni Harvey York. Binigyang diin ni Harvey na hiwalay na siya kay Mandy Zimmer at hindi na bahagi ng pamilya Zimmer. Pero hindi yun makikita ni Ruben Jean ng ganoon. Tumigil ka na, Harvey. Sigaw ni Lillian. Pupunitan ko ang bibig mo kung hindi ka titigil. Mukhang maraming tao ang nakalimot kung paano ako gumawa ng mga bagay matapos akong magretiro ng matagal. Hindi ko inakala na may mga ngahas na bastyusan ako ng harapan. Nginitian ni Ruben si Harvey ng bahagya habang sinisidlan ng tingin. Hindi pa siya galit noon. Sana naman may kakayahan ka, bata. Kung wala, kailangan kitang turuan ng respeto sa matatanda. Kumilos si Ruben ng walang effort. Dalawang malalaking bodyguard ang lumapit, handang kumilos laban kay Harvey. Pak! Pak! Biglang sinampal ni Harvey ang dalawang bodyguard pabagsak. Pagkatapos, lumapit siya kay Ruben at hinampas ang mukha nito. Ano ang ginagawa mo, batang bastos? Sigaw ni Ruben. Hindi siya nakapag-react kaagad. Hindi mo ako papaluhurin. Ipinakita ng monghe ang malamig na ekspresyon ng akma siyang lalapit kay Harvey. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang katawan, parang may isang eksperto na malapit. Nag-ingat ang monghe. Hindi niya akalaing ang aura ni Harvey ay magbibigay sa kanya ng pakiramdam na tila kaharap niya ang isang malakas na kalaban. Iniisip niyang may eksperto na nagtatago sa malapit. Gayunpaman, hindi nagmadali si Harvey na kumilos. Ayon sa ugali ko, dapat matagal na kitang sinampal para malaman mo ang limitasyon mo. Pero may naalala ako, di ba gusto mo ng malaking regalo mula sa dati kong asawa? Papalampasan kita ngayon. Isaalang-alang mo ito bilang regalo. Dapat kang magpasalamat kay Mandy dahil sa pagpapanatili ng dignidad mo. Huwag kang magmayabang sa harap ko. Malalaman mo ang mangyayari kung gagawin mo yun ulit. Pagkatapos, iniwan ni Harvey ang lugar. Nagulat ang lahat. Iba-iba rin ang reaksyon ni Mandy at Elodie Jean. Samantala, nanatiling kalmado si Harvey.
Karaniwan na siyang kumikilos ng walang babala. Pero alam din niyang ang elder group ay mahihirapan si Mandy kung gagawin niya iyon. Magiging magulo kung gagawin ni Ruben ang sitwasyon, at mas mahirap para sa kanya. Kaya't binalak ni Harvey na bastusan siya ng harap-harapan. Sa ganitong paraan, ang galit ay mapupunta lamang kay Harvey. Hindi niya tatargetin ang pamilya Zimmer hanggat hindi natatanggal si Harvey. Sa madaling salita, ligtas si Mandy at ang kanyang pamilya sa ngayon. Sa katunayan, tama ang deduksyon ni Harvey. Pagkaalis niya, nagbalik ang ulirat ni Ruben mula sa pagkabigla at nagpakita ng masamang ekspresyon. Walang hiya, sigaw niya, napakawalang disiplina ng pamilya Zimmer. Paano niyo hinayaang bastusan ako ng isang manugang sa bahay? Akala niyo ba'y palalampasan ko lang ito? Sa tingin ko, kayong lahat ay may kasalanan. Pagbabayarin ko kayong lahat ngayon.